Praise the Lord! Dakila ang ating Panginoon sa mapagpalang umaga po sa ating lahat sa pangalan po ng Panginoon. Sa magandang umaga po, Pastor Bobby Librado, Pastor Cynthia, and Pastor Joel. At sa lahat ng ating mga kapapastor, sa mga kaibigan natin at mga kamananampalataya na masisipag na kusaan ay nakatunghay ngayong umaga. Amen. Pagpalain tayo ng Panginoon. Please open with me the book of Genesis chapter 8 verse 20 hanggang 22. Ang sabi po ng Panginoon ay ganito: And Noah builded an altar unto the Lord, and took of every clean beast and of every clean fowl, and offered burnt offerings on the altar. And the Lord smelled a sweet savour, and the Lord said in his heart, I will not again curse the ground anymore for man's sake, for the imagination of man's heart is evil from his youth. Neither will I again smite anymore everything living as I have done. While the earth remaineth, seed time and harvest, and cold and heat, and summer and winter, and day and night shall not cease. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng salita ng ating Panginoon. Ang sabi po sa Tagalog ay ganito: At ipinagtayo ni Noah ng isang dambana ang Panginoon, at kumuha sa lahat na malinis na hayop at sa lahat na malinis na ibon, at nag-alay ng mga handog na susunugin sa ibabaw ng dambana. At sinamyo ng Panginoon ang masarap na amoy, at nagsabi ang Panginoon sa sarili, hindi ko na muling susumpain ang lupa dahil sa tao, sapagkat ang haka ng puso ng tao ay masama mula sa kanyang pagkabata. Hindi ko na muling lilipulin pa ang lahat na nabubuhay na gaya ng aking ginawa. Sa verse 22, ito po yung ating pinaka-main verse. While the earth remaineth, seed time and harvest, and cold and heat, and summer and winter, and day and night shall not cease. Samantalang ang lupa ay lumalagi, ay hindi maglilikat ang paghahasik at pag-aani, at ang lamig at ang init, at ang tag-araw at taginaw, at ang araw at gabi. Purihin ang salita ng ating Panginoon. In this morning, mapayad, ay dalhin ko kayo sa simpleng topic ko ng salita ng Panginoon: sowing and reaping. Paghahasik o pagtatanim at pag-aani. Sa ating buhay, makikita po natin nung ginunaw ng Panginoon ang mundo sa pamagitan ng tubig, ay makikita po natin na siya po'y sumadsad doon sa Mount Ararat, na kung saan ay nahimpil doon ang arka ni Noah. At the same time ay alam naman po natin ang ginawa ni Noah, na kung saan ay siya po'y nagpakawala ng ibon, na kung saan ay doon ay tinignan po ang kalagayan po ng mundo. Habang nasa daong po, amen, doon sa arka itong si Noah, mapapansin po natin na habang tumitigil po yung tubig, kumbaga ito po ay natutuyo na, muli ay umikot muli ang cycle ng mundo, katulad po ng ginawa ng Panginoon doon sa creation, na kung saan ay makikita po natin, after ng the flood, nung naghain po si Noah na tinatawag na hain sa Panginoon, ito po ay naging samyo sa ating Panginoon, na kung saan ay nagre-remind sa atin ang pangako ng Diyos na hindi na po gugunawin ng Lord ang mundo sa pamagitan ng baha. At pagkatapos ng baha na yung mapid, ay makikita po natin lahat ng bagay po na halaman ay sumibol sa mga lupa, na kung saan ito'y tanda ng isang bagong umaga, bagong pag-asa sa sangkatauhan. Ang cycle po talaga ng mundo, mapid, ay makikita natin pagtatanim at pag-aani. Makikita po natin, mapid, sa ating buhay, ito po ay masasabi natin na ito po ay principle ng ating Panginoon, na kung saan ito po ay batas ng ating Panginoon, na once ikaw po ay nagtanim, ikaw po ay siguradong aani. At dito natin makikita, mapid, sa pamagitan po ng creation ng Lord, hindi po ba tayo na-amaze sa kabutihan ng Panginoon? Na atin napapansin na kung saan sa paligid natin ang daming tumutubo, na kung saan ay mga halaman sa ating kapaligiran. Amen. Ibig sabihin, kapatid, ito po ay creation ng Lord na sa ayaw at sa gusto. Amen. Ay meron at meron talaga natutubo
sa ating bakuran. Sa ating paglilingkod sa Diyos, mahalaga po na maunawa natin na ang paghahasik o yung pagtatanim at pag-aani, ito po ay cycle ng buhay natin na kung saan ay dinesign ng ating Panginoon na kung saan anuman daw ang iyong itinanim, masama man daw ito mabuti, negatibo o positibo, amen, tayo po ay aani ayon sa ating mga itinanim. Sa ating buhay makikita po natin kung ano raw ang iyong itinanim, ito ang iyong aanihin. Kaya nga sabi ng Galatia chapter 6 verse 7 na anuman ang iyong tanim ay ito rin yung ating aanihin. At the same time ay mapapansin po natin na sa ating buhay makikita, sabi nga ng isang nag-quote ng salita ng Panginoon, ginamit po niya sa salita doon sa kanyang preaching. Ang sabi niya doon, sow a thought and you reap an act. Sow an act and you reap a habit. Sow a habit and you reap a character. Sow a character and you reap destiny. Sa ating buhay, anuman daw po ang ating iniisip, ito po ay aani ng ating paggawa. At ano raw ang ating inihasik o ginawang paggawa, ito ay aani ng ating nakasanayan. At kung ano yung ating nakasanayan, ito yung magiging kahihinatnan ng ating pag-uugali. At kung ano yung magandang ugali mo, ito ay magdadala sa iyo ng isang magandang tadhana. Sa ating buhay, kapatid, ay masasabi natin, sow your seed in the morning and do not be idle with your hands in the evening. Ito po ay salita po ni Solomon na kung saan siya po ay nagbanggit na pag ikaw daw po ay naghasik o nagtanim ng isang binhi sa umaga, ay huwag daw natin itong katamaran ng ating mga kamay. At the same time ay makikita po natin yung panahon. Amen. Kaya nga sa ating paglilingkod sa Diyos, makikita po natin cycle talaga na ibinigay ng Panginoon ang tinatawag na sowing and reaping. Kaya sa ating paglilingkod sa Diyos, amen, ang pagtatanim talaga, ito ay napakagandang proseso na kung saan ay dapat po nating maunawaan. Nandito po yung tinatawag na pag-asa. Nandito yung tinatawag na pangarap mo. Nandito rin, amen, sa habang tumatagal ang panahon, nandito po nabubuo yung ating karakter na tayo po ay dapat maging pasensyoso. Ang mga farmers ay makikita po natin, grabe ang kanilang patience pagdating po doon sa tinatawag na kanilang nakasanayan po sa kabukiran, na saan ay makikita natin talagang nandoon ang kanilang pagsusumikap, na kung saan ay nagtatanim sila, na kung saan ay gusto nila, na kung saan ay dumating ang panahon na sila po ay aani rin sa ating Panginoon. Kaya kasabi po ng Galatia chapter 6 verse 7 ay ganito, do not be deceived, God is not mocked, for whatever a man sow, that he will also reap. Huwag daw tayong padaya, sapagkat ang sabi ng Panginoon, anuman ang itinanim ng isang tao, ay kanya daw po itong aanihin. Lagi po natin tandaan, amen, madalas po na sinabi nga ng Panginoon, remember this, the person who sow sparingly will also reap sparingly, and the person who sow generously will also reap generously. Sa ating buhay makikita po natin, sa ating pagtatanim talaga, hindi ka naman talaga magtatanim ng kaunti. Gusto mo pag nagtanim ka, marami para marami rin po ang aanihin. Sa ating paglilingkod sa Diyos, amen, madalas po sa church ay pag nag-pray po yung iba ay ganito. Panginoon, pagpalain mo ang mga nagbigay at ang hindi nagbigay. Alam niyo, Pete, ano po ba ang pagkakaiba ng nagbigay at di nagbigay? Sa prayer po, parehas po silang pinag-pray na kung saan ay pagpalain. At minsan Pete, hindi po nawawala sa tinatawag na kaisipan ng ibang mga mananampalataya. Ako nagbibigay, siya hindi nagbibigay. Pero bakit ang prayer ay ganoon? Sa ating buhay lagi natin tandaan, sabi nga ng Panginoon doon malalaman natin yung tamang paglilingkod at hindi tamang paglilingkod ng isang mananampalataya. Binanggit po yan sa Malakay chapter 3, na kung saan sabi nga doon kung tayo po yung maglilingkod din lang, tutuhanin na natin, maging totoo tayo sa ating sarili, na kung saan ay
Huwag tayo na kung saan ay gumaya sa iba. Amen. Dito kapatid, mapapansin po natin, ang pagpapala na nagbigay, na pinag-pray, alam natin nakakaiba yung blessing na dumarating sa kanilang buhay na kung saan talagang siksik, liglig na pagpapala na umaapaw. Habang doon sa hindi naman nagbigay, amen, tama lang po, pinagpapala rin po sila ng Panginoon, pero yung kanilang pagpapala po ay sapat-sapat lang. Amen. Kaya nga sabi po ng salita ng Panginoon ay malinaw. Again to, still other seed fell on good soil where it produced a crop 160 or 30 times what was sown. Ito ay nakikita makapid ng ating Panginoon na saan sa ating paghahasik ng ating mga binhi. Makikita po natin ito po pag napunta po ito sa matabang lupa. Amen. Ito ay nagbibigay, sabi nga dyan, 160 or 30 times na kung saan ay minumultiply ng ating Panginoon. Kaya kung titignan po natin mga sa ating buhay, iba yung tinatawag na ikaw po ay naghahasik ng pagbibigay sa Panginoon sapagkat tayo po ay nire-reward ng ating Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon ay ganito mga kapatid, very truly I tell you, unless a kernel of wheat falls to the ground and dies, it remains only a single seed. But if it dies, it produces many seed. Sa ating buhay makikita po natin na mayroon daw naghahasik ng marami at ito ay umaani ng marami. At mayroon daw na kung saan ay nagtatanim na kung saan ay sapat lang at ang nangyayari po ay sapat lang po yung ibinibigay sa kanya na kanyang pag-aani. Ibig ko sabihin kapatid sa ating buhay, cycle ng Panginoon sa sowing and reaping, amen, na kahit ayaw mo at sa hindi, kahit ayaw mo magtanim, ikaw po ay aani. Katulad po ng ginagawa namin, amen, doon sa Natividad, amen. May pagtatanim na kung saan ay dalawang ani kasi ibig sabihin, aani ka sa normal na pag-aani mo na mula siya itinanim mo, mas marami ang inaani. At kung hindi mo siya pinatay yung puno, amen, ito rin po ay nagbubunga. Yung tinatawag na sangang buko ng palay. Ang sangang buko makapid ay masarap, malambot pag iyan po ay naging bigas. Pero ang sangang buko ay kakaunti lang po yung bunga. Katulad po ng ating halimbawa, amen, sabi nga ng salita ng Panginoon, maliban daw ang kernel po ay malaglag sa lupa. Ang tinutukoy po dito ay katulad po ng isang mais. Di po ba? Sa isang busal ng mais ay marami po itong laman na kung saan ay, sabi daw mapait, pag healthy po yung binhi ng isang corn, typically mapait, ang sabi dyan ay umaabot ito ng 800 na mga buto. Ibig sabihin ko, ikaw po yung magtatanim ng isa, grabe po, amen, na kung saan ay aani ka kapatid sapagkat sa isang tinatawag na puno lang ng mais, amen, umaabot ito, pangkaraniwan po ay 2 ang kanyang bunga. Ibig sabihin, kung itatimes mo mapedyo, itinanim mong isang buto lang ng mais, aani ka ng marami. How much more na marami ka itanim na mais? Kaya nga sa ating buhay kapatid ay ito ang cycle ng Panginoon. Sa ating buhay, pag nagtanim ka, sigurado aani ka sa harapan po ng ating Panginoon. Kaya sa ating buhay kapatid, ang Panginoon ay nagre-raise, amen, na kung saan ay tumatawag na mga faithful, mga matatapat na tagahasik upang ang aanihin po ay marami sapagkat ang ating pag-aani po ay isang malaking kayamanan po na kung saan nakalagay na po sa ating unahan. Sa ating buhay kapatid, mapapansin po natin, amen, huwag tayong mahimagod anuman ang ating ginagawa. Amen. Lagi natin tandaan, magtanim ka ng mga prayers sa Lord at aani ka ng kasagutan. Yung taong matagal mo nang pinagpipray na Lord, na siya ay makonvert, Panginoon, na siya ay yung hipuin, Panginoon, at magkaroon ng pagbabago. Huwag kang tumigil sa pagpipray. Isang araw kapatid, tutugunin ka ng ating Panginoon na kung saan grabe po ang pagkilos po ng Lord
Kaya nga sa atin, sinabi nga ng Panginoon, tumawag ka at ako ay tutugon sa iyo. Mahalaga po sa ating buhay, magtanim ka ng prayers sa buhay mo, na kung saan pag-pray mo yung mahal mo sa buhay, pag-pray mo yung mga tao na kung saan ay gusto mong maligtas at naniniwala po ako, ililigtas sila ng ating Panginoon. Kaya nga sa ating buhay kapatid, magtanim ka ng mga kabutihan sa iyong kapwa at tiyak na aani ka ng kabutihan mula sa iyong kapwa at higit sa lahat mula sa ating Panginoon. Tunay po na sinabi ng Panginoon, kung ikaw ay maghasik, ikaw ay aani. At sabi ng Panginoon, kung ikaw ay tumulong, ikaw ay tutulungan. Ayon po diyan makpit sa Proverbs, na kung saan ay makikita po natin ang salita ng Diyos ay totoo. Pag ikaw po'y tao na matulungin, pagdating ng panahon na ikaw ay nangangailangan ng tulong, siguradong ikaw ay tutulungan ng iyong kapwa at higit sa lahat tutulungan ka ng ating Panginoon. Kaya sa buhay natin, hindi tayo nag-iisa, hindi po sinungaling ang Panginoon sa kanyang mga sinabi sapagkat ang sabi po ng Panginoon, ang cycle ng ating buhay, lagi na tandaan. Amen. Kahit wala ka na sa mundong ito. Amen. Ang panahon, sabi nga diyan, ay may panahon ng pagtatanim at may panahon ng tag-ani. At sabi diyan, tag-init, tag-araw, taglamig. At sabi nga ng Panginoon, malinaw po sinabi ng Panginoon, tag-araw at sasapit po yung gabi. Paulit-ulit po yung makpid. Ibig sabihin, sa isang mananampalataya, kung gusto mong ikaw ay lalong pagpalain ng Panginoon, sundin mo ang batas po ng ating Panginoon. Magtanim ka, maghasi ka sa Panginoon at the same time ay bibigyan ka ng ating Panginoon. Kaya kasabi ng Panginoon malinaw na malinaw Amen. Do not be deceived, God is not mocked, for whatever a man sows that he will also reap. Ang sabi nga ng Panginoon anuman ang iyong itanim, ito rin po ang iyong aanihin. Kaya nga, reminder po, magtanim ka ng kabutihan sa iyong kapwa at tiyak na aani ka ng kabutihan mula sa iyong kapwa higit sa lahat sa ating Panginoon. Hindi po kinalilimutan ng mga tao, hindi po kinalilimutan ng Diyos ang lahat ng ating ginagawa. At the same time, kung titingnan po natin ang salita ng Diyos, amen, malinaw po, kung nagtanim ka ng kasamaan din ang iyong aanihin. Kapag hindi ka tumulong, hindi ka rin tutulungan, amen. Yan po ay batas po ng ating Panginoon sapagkat hindi natin po pwedeng baliin ang salita ng ating Panginoon. Magtanim ka, maghasi ka ng pagbibigay sa iyong kapwa at sa iyo at sa gawain ng Panginoon. Sigurado aani ka na mas higit pa sa iyong inaasahan. Sa ating buhay, amen, napakabuti ng Lord nagtatanim tayo, naghahasik tayo. At the same time, sa ating buhay, gusto natin maging maganda yung ating future at magiging maganda lang ang future natin kung ating matutunan ang paghahasik ng salita ng Panginoon na kung saan tayo po'y magdala ng kaluluwa sapagkat yung mga ating itinatanim na mga buto ito ay masasabi natin good for 1 month, for 3 months at kung puno ay humihigit sa 10 years to 20. Pero yung tinatawag na pangangaluwa, yung pagtatanim, pag-ahasik po ng salita ng Diyos na ikay mag-akay ng kaluluwa, ito po ay eternal sapagkat reward ng Lord sa ating mga na tayo po ay magsiani. Kaya sabi ng Panginoon, behold, the fields are white. Amen. Hinog na po yung aanihin At the same time, sabi nga ng Panginoon, marami ang aanihin, ngunit kakaunti ang manggagawa. Hindi ka man siguro manggagawa ng Lord, pero alam ko na mayroon kang kakayanan na magbahagi ng salita ng ating Panginoon. Binigyan ka, tinaniman ka ng salita ng Diyos na kung saan ay matutunan mo yung tinatawag na tamang pagsunod sa proseso ng ating buhay. Tinawag ka ng Lord, pinili ka ng Panginoon. At the same time, yung pagkatawag mo na libre ay ibahagi mo na. At the same time, sa iyong binabahagi na ng Lord na salita niya ay makikita mo. Aani rin ang ating Panginoon. Tayo po ay tagahasik lang ng salita ng ating Panginoon. Ang Diyos ang tagadilig at siya rin po ang aani. Kaya sabi po, amen, sa pagtatapos po ng salita ng Panginoon, sabi ng 2 Corinthians chapter 9 verse 6 to 8, ang sabi po ng Panginoon, tandaan ninyo ito, ang nagtatanim ng kaunti ay aani ng kaunti, at ang nagtatanim naman ng marami ay aani ng marami. Ang bawat isa
dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay ng may kagalakan. Magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangailangan upang maggamit kayo sa pagkakawang gawa. Sa ating buhay makapayid, magtanim tayo, maghasik tayo ng kabutihan, maghasik tayo, magtanim tayo sa ubasan ng Panginoon at sigurado aani tayo. Kaya nga sabi ng Panginoon ano man ang iyong ihasik, ano man ang iyong itanim, ito rin po ang iyong aanihin. At makikita po natin, amen, yung joy na kung saan sa buhay natin, yung kagalakan na ikaw po'y ginagamit ng Lord na kung saan ay maging kabahagi sa salita po ng ating Panginoon. At the same time, lagi natin tandaan, amen, kung may positibong pangyayari sa pagtatanim at pag-aani, amen, ay dapat po natin isipin yung mga bagay na kung saan ay pwede rin na maging negative sa ating buhay, amen. Kaya nga, ayaw natin negatibo na mga bagay na anihin natin. Magtanim tayo ng maganda, positibo, para sa Panginoon, para sa gawain ng Lord, at higit sa lahat, para sa atin, sapagkat tayo po yung aani ng mga bagay na ito na kung saan ay sa ating pag-aani. Nawa, hindi natin pagsisihan lahat ng ating ginagawa sapagkat ang sabi ng Panginoon, kung ano ang iyong itinanim, ito rin ang iyong aanihin. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa kabutihan niya at sumaating lahat ang kabutihan, pagpapala at katagumpayan mula sa ating Panginoon. God bless you po.